Hudyat ng pagsisimula ng Pasko sa Pilipinas ang pagpasok ng Burr months. At ang Christmas season may dulot din daw na buwena sa ating ekonomiya dahil sa dami ng mga bumibili ng mga pangregalo at panghanda. Narito ang aking report. I'm dreaming of the world. Christmas. Jingle bells, jingle all the way. Para sa maraming Pinoy, ang Burr months kadikit syempre ng Christmas. Pasko. September, October, November, December. Pag bear month, parang kasama yung bear doon eh. Tsaka December kasama rin yun. Happy together yun eh. Kaya sa Dapitan, Quezon City, ilang araw bago mag-September, nag-display na ang mga tindahan ng pambendang Christmas decor. Kasi yung mga tao po dito, maaga po silang namimili, ma'am. Nakatayo na ang mga Christmas tree, nakasabit ng mga parol, at ang mga figurine ni Santa masaya nang nakadisplay. Ang nangyayari kasi kapag dating ng season, minsan nagkukulang na kami sa dami ng mga bumibili. So wala kaming maibigay na supply, kaya kailangan maaga pa talaga, nagpe-prepare na kami. Ito yung isa sa okasyon na pinakaabangan ng mga Filipino dahil dito nagiging makulay, napakakulay ng buhay natin mula sa pagkain, sa fashion, dekorasyon at negosyo. Tuloy-tuloy na yan hanggang Disyembre kung kailan inaasahang magiging pila-pila ang mga namimili ng mga pang Noche Buena at monito-monita. Ang Christmas rush na yan, buenas daw sa ating ekonomiya. Bawat taon kasi pinakamataas ang gastusin ng mga pamilya sa pagkain, damit at recreational activities tuwing fourth quarter o mga buwang malapit sa Pasko. Kaya huwag na raw magtaka kung sa parehong panahon, mataas din ang gross domestic product o kabuuang halaga ng mga nilikhang produkto at serbisyo sa loob ng bansa, gaya noong isang taon. At Christmas sale man o hindi, mas handa raw gumastos ang mga mamimili. Yung fourth quarter ang pinakamalakas usually na sipa ng economic performance. Kasi lahat ng bonus, majority, nakafocus sa yung 13-month pay sa between November and December. So expectedly, maraming purchasing capacity yung mga tao. Kung pampagana sa ekonomiya ang masiglang negosyo sa Pasko, sakit naman ito ng ulo sa mga bumibili. Pero pwede raw samantalahin ang maagang Pasko sa Pilipinas para di kayo maging the Grinch. Ngayon pa lang, pwede nang maglista at mamili ng dekorasyon at regalo. Unti-unti na yang ibawas sa budget para wag nang sumabay sa Christmas rush. Hindi na yung sana yung sa komersyalismong aspeto eh. We have to look at it from the perspective of faith, diba? Bakit nga ba may Pasko? So dahil dumating ang inaantay ng lahat.